Magandang umaga sa ating lahat at yung mga giliw namin mga tagapakinig, nandito na naman tayo sa ating daily broadcast ng Christ Our Life Ministries, WCC, CCPMI, and KVM. Kabalisahan, takot, pangamba, puso ay tuliro, walang maaasahan man, buti nariyan ka, love kita. Samantala sa ating Ministry Broadcast Center, ang dadalhin ko po naman sa inyo ngayon ay ang ating daily devotion. Kita forever, wag nang mangamba, love na love kita. At shout out, greetings sa lahat ng ating mga viewers at lahat ng nag-aabang sa ating daily devotion, of course sa ating mga taga-subaybay at sa mga taga-subaybay din ng KVM at ganoon din sa ating mga kapartner, ang Super Rich God, si Bishop Carding Show at si Pastor Butch. Sa akin, love na love kita, love na love kita, love na love. Bago tayo magpatuloy muli mga kasama, mga kapatid at mga giliw naming tagapanood ng ating programa, especially sa ating morning devotion, ay manalangin muna tayo at hilingin natin ang banal na Espiritu na siyang gumabay sa atin. Panginoong Diyos, maraming salamat sa umagang ito sa aming muling mapapakinggan tungkol sa iyong mga salita at especially sa aming daily devotion na ito, Panginoon. Kayong mangusap sa lahat ng mga nakikinig at sumusubaybay. Pagpalain mo ang bawat isa sa aming pag-aaral. Sa'yo, laging ako'y nasa isip mo, di ako mawawaglit pagkat ako'y minamahal mo. Love na love kita, love na love kita. Kung mahal na mahal mo, love na love mo ang Panginoon, ay i-share mo ito sa iba o kaya i-like at i-share sa iba upang sila ay makaparinig din ng salita ng Panginoon sa ating daily devotion portion ng ating broadcast. Alright? At hindi natin patatagalin, simulan natin ang ating daily devotion. Praise God. Ang ating topic ngayon ay tungkol sa, of course, pag-ibig ng Panginoon. At ito po, right, ay tungkol sa paglalagak ng ating pag-ibig sa mga bagay na nasa taas, hindi sa mga bagay na nasa mundong ito. Ayon sa 1 John, okay, 1 John chapter 2 verse 15 to 17. Okay, basahin po natin sa English. Ang sabi niya, do not love the world or the things in the world. If anyone loves the world, the love of the Father is not in him. For all that is in the world, the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life is not of the Father, but is of the world. And the world is passing away, and the lust of it. But he who does the will of God abides forever. Pwede naman siguro nating Tagalogin to, no? Alright? Wag ibigin ang mundong ito, no? Ang mundo na sinatawag dyan is the world system. It's not the world per se, but the world system. Alright? At ang mga bagay na nasa mundong ito, sapagkat ang sino mang umiibig sa mundong ito, ang pag-ibig ng Ama ay wala sa kanya. Sapagkat ang mga bagay na nasa mundo, nandito na-categorize, okay, ang pagnanasa ng laman, pagnanasa ng mata, at ang pride ng buhay ay hindi galing sa Ama, kundi sa mundo.
Ang mundong ito ay lilipas at ang mga pagnanasa nito, ngunit ang gumagawa ng kalooban ng Diyos ay mananatili ng magpakailanman. Bilang mga anak niya, kung tayo po ay tumanggap sa Panginoon, alam po natin yan, ang sinumang nagsitanggap sa Kanya ay binibigyan niya ng karapatan na maging anak ng Diyos. John 1:12. At sinabi rin niya na sa Biblia, sa Eskriptura, na ang sinumang nasa Kanya, ang anak ng Diyos, ay may buhay na walang hanggan. Ang sinumang wala sa Kanya, ang anak ng Diyos, ay wala sa Kanya ang buhay na walang hanggan. Therefore, kung tayo po ay tunay na tumanggap na sa Panginoon at isinuko ang ating buhay sa Lord, of course, we need to set our affection on the things above, not on the things on earth. Set our affection meaning ay i-prioritize natin ang value natin ay unang-una sa mga bagay na makalangit. So, paano kaya natin gagawin yan? Alright? Mag-warning muna tayo, alright, tungkol sa yung word na pag-ibig. Sa panahon natin ngayon kasi, alright, ay ang meaning ng pag-ibig or love ay napapalitan na ng meaning sa mga ibang mga siguro tagapagturo o maging sa sistema ng mundo. Alright. It was already redefined, meaning ito yung mga at least 1, 2, 3, 4, 5 na meaning ng kanilang love ngayon. At ang meaning ng love, kasi nga ito ay very general, itong ibig sabihin ay acceptance of all false religions. O love tayo. Okay, communism. Yan. Tolerance of all sinful behavior. Okay, so dahil nagmamahalan tayo, we love each other, of course, kahit ano na ang gawin, ay wag na lang pangsinin kasi pag nasaktan mo ang isang kapatid, hindi love yun. Kung kinukurik mo na saktan, hindi love yun. Yun ang kanilang pananaw. Tolerance of false doctrines. Sige na, kahit mali-mali na, Kristiyano naman yan, kasama naman natin sa denomination o kasama natin sa Christian circle, okay na rin yan. For the sake of relationship, embrace na kahit anong klase ng ituro na niya. Okay? Another is refusal to rebuke and expose anyone. Okay, siyempre pag mayroong isang kasalanan na publicly ginawa, it should be exposed publicly. Yan namang mga privately ginawa, we need to, of course, confront them privately. Pero dapat maintindihan natin na for the Word of God is also not only for teaching, ito ay also for rebuking, at ito ay expression ng tunay na pag-ibig ng Diyos pag nirebuke natin. At ito ay expose natin sa katotohanan ng salita ng Diyos. At sa ating kultura, minsan ay parang bilang mga Pilipino, ayaw natin na ma-misinterpret pag ating kinukurik ang isang bagay na hindi tama. At ito yung last, yung pinaka medyo parami-rami ito, yung never offend anyone with the truth. So, alam natin na in the last days, okay, ang mga tao ay naghahanap ng mga katuruan na gusto lang nilang pakinggan. Yung ayaw nila, okay, ayaw nilang pakinggan yan. Baka nga may masabi. At sa mga preachers, sometimes pinipili yung ituturo kasi baka may ma-offend. Alright? So, yun lamang ay isang reminder. So, ano ang ginawa ng Panginoon si Kristo? Okay, sinabi niya sa John 16:33, "These things I have spoken unto you." Yan ang sinasabi ng Panginoon. Right? That in me you might have peace. In the world you shall have tribulation. Right? Sapagkat ang tingin ng mundo, we are opposing the norm of life or the culture of the present day. Pero sabi ng Panginoon, "But be of good cheer, I have overcome the world." So, pinagtagumpayan na ng Panginoon ang world system o mundong ito. So, yan natin. Alright? How do you perceive yourself? Okay? At kung napagtagumpayan na ng Panginoon, ikaw kaya na kay Kristo ay kaya mo ring pagtagumpayan. Ang daming mga challenges or pagsubok sa buhay dito sa mundo, pero
nakasalalay kung paano mo nakikita ang iyong sarili. Kung ikaw ay talunan ba, alright, sapagkat hindi mo alam ang katagumpayan ni Kristo, or ikaw ay isang matagumpay na anak niya. At kung titingnan natin sa 1 John chapter 5 verse 4, and this is the victory that overcomes the world, even our faith. So ang ating pananampalataya, kung may pananampalataya tayo sa Panginoon Kristo, ito ang bagay na nasa atin na pwede nating mapagtagumpayan ang mundong ito. Right? So parang yung nasa picture, di ba? Okay, gusto tayong lamunin ng sistema, gusto tayong mawala sa picture ng mundong ito, at gustong may exalt ang kanilang sarili, ngunit kailangan mapaglabanan mo, ngunit ang iyong mindset naman ay dapat ay meron kang katagumpayan sa Panginoong Hesukristo. Alright? Okay. So, paano ka magkakaroon ng faith? Ito yon, yung patuloy na pakikinig ng salita ng Diyos. Romans 10:17, so then faith comes by hearing, and hearing by the Word of God. Meaning, ang pananampalataya ay dumarating sa patuloy na pakikinig at pakikinig ng salita ng Diyos. Huwag na po natin kalilimutan yan tuwing nakikinig po kayo ng devotion natin, tuwing nakikinig po kayo ng mga teaching natin, alright, mula sa salita ng Diyos, lumalakas ang ating pananampalataya. So ito po ang ating devotion, short devotion sa umagang ito. Huwag nating kalimutan, this devotion and this portion of our ministry broadcast center is brought to you by, alright, our MG Slim White Coffee. Alright? At kung kayo po ay hindi pa nakapagkape sa umagang ito, alright, itry nyo po, okay, ang ating kape. Sigurado ako hindi kayong magpapalpitate dyan, subok na yan. Ang pangalan ng ating kape ay Slim White Coffee. Yan, distributed by Green Organics. Okay? At kung kayo po ay gusto nyong matesting ang sarap ng kapeng ito ang ating sponsor sa devotion na ito. Alright, tawag lang kayo, text, at madali po ang makakuha ng ating coffee na yan. Okay, so with that, alright, we thank the sponsors, okay, at ang ating mga kasama, sponsor ng ating mga equipment, alright, especially ang Super Rich God, tunay na ang ating Diyos ay mayaman na mayaman. Ang galing-galing naman ng iyong pag-ibig, walang katulad, di nagmamaliw. Subok ka na, O Diyos, sa iyong mga ginagawa. Kailan may di kami mabibigo. Maraming salamat at muli sa muling pagkikita sa ating susunod na devotion. Again, good morning sa bawat isa. God bless.